Hello po, Sir Dan, at sa inyong mga tagapakinig. Ako man ay isa rin po sa masugid mong tagapakinig, kaya ako naisip na magpadala na rin po ng sarili kong kwento. Na naranasan ko rin po mismo noong ako ay binata pa lamang. Dito sa Palawan nangyari itong kwento ko po na ito. Noong ako ay mga nasa 19 na taong gulang pa lamang. Mga taong 1993 po nang mangyari ito. Ang hilig ko pong magpunta sa kung saan noon kasama ang mga barkada ko. Madalas po na gabi po kami naglalakwatsa. Marami pang mga lugar sa Palawan noon na walang masyadong mga tao o mga bahay. Kahit hanggang ngayon pa rin naman, pero kung baga malayong malayo na po sa dati. Siyempre, hindi ko na rin po sasabihin sa inyo kung saang lugar po mismo. Basta sakop po ng Palawan. Masaya po talaga nung araw nung bata pa po kami. Siyempre, wala pa pong masyadong problema. At puro kasiyahan pa po ang iniisip. Lakwatsa dito, inom doon. Ganun lang po ang buhay ko noon. Kung hindi naglalaro at dumadayo ng basketball sa kung saan. Ibang basketball naman po ang pinagkakaabalahan. Alam nyo na po siguro yan. Aminadong babaero po ako noong araw. Maraming nililigawan at pinagsasabay-sabay din po ang mga babae. Kung pwedeng makascore nako, mas okay. Ganon po yung nasa utak ko noon. Oo na, alam ko. Mali yun at pinagsisihan ko na rin po naman yon. Lahat po ng panlolokong ginawa ko sa mga babae, talagang pinagsisihan ko po. Nagbago naman din po ako siyempre. Lalo na po nung umibig po talaga ako sa asawa ko at nagpakasal. Isang araw po noon, nakifiesta po kami sa kamag-anak nila Noel at Natoy. Hindi mga tunay na pangalan pero magkapatid po sila. Na matalik ko po talagang kaibigan pareho. Niyaya po nila akong sumama noon. At ang sabi po nila, uuwi naman daw kami kahit abutin na ng hating gabi. Usapan din po namin noon na hindi po kami iinom talaga, lalo at mahaba-habang biyahe ang gagawin namin sakay ng motor. Medyo may kalayuan po kasi ang lugar ng kamag-anak po nila. Pero dahil may motor po kami, ay nagdesisyon po kami na ituloy po yon. Lalo at hindi pa ako nakapunta sa lugar na yon kaya syempre interesado din po ako. Basta't ang usapan, hindi kami matutulog doon dahil gagamitin pa ng tatay ko yung motor kinabukasan. Maaga pa po kasing umaalis ang tatay ko sa umaga. Bago pa po sumikat yung araw, aalis na po siya. 5:00 po ng hapon kami umalis noon. Bale, gabi na po kami makakarating doon sa kamag-anak po ng mga barkada ko. Lalo at mahigit 1 oras din po yung biyahe. Marami pa po kasing parte noon sa mga daan na hindi pa po sementado. Lubak-lubak pa po talaga sa ibang parte. Lalo at medyo papasok po ang lugar ng kamag-anak po nila Noel. Ako po ang driver ng motor syempre. Habang nakaangkas naman po sila sa akin, binilisan ko naman po ang pagpapatakbo syempre. Lalo at kaunti lang din po ang mga sasakyan noong araw. Pero 2 beses din po kaming tumigil. Dahil medyo pumapalya po yung motor. May kalumaan na rin po kasi yon. Dahil segunda mano lang po yon na nabili po ng tatay ko sa kaibigan din po nito. Medyo nalito po kami noon sa daan papunta doon. Dahil marami pong pasikot-sikot. At yung ibang mga pangalan po ng lugar sa mga boundary at arko, burado na po. Kaya kailangan pa po naming magtanong-tanong. Ang problema, kakaunti lang nga po ang pamamahay sa daan po doon. Talagang mahaba-habang biyahe po kasi yon. Mabuti na lang po. At kahit papaano ay pamilyar naman po si Noel sa lugar. Dahil syempre, nakapunta na rin po ito doon. Pagdating po namin doon, syempre, gabi na rin po.
Pero ang matindi po doon, tapos na po pala ang fiesta nung pumunta po kami doon. Araw po kasi yon ng linggo. At abala daw ang mga pari syempre sa araw ng linggo. Kaya bago daw ang kafiestahan, nagkasundo daw sila na para hindi maging alanganin sa mga paring nagmimisa. Nilipat daw nila sa Sabado, yung mismong araw ng selebrasyon ng taon po na ito. Linggo po kami pumunta dahil hindi naman po namin alam na ganun po yung nangyari. Tawang-tawa po kaming lahat noon dahil sa layo po ng aming biyahe at ginabi na rin po kami. Tapos na po pala yung fiesta at nahuli kami ng isang araw. Pero dahil marami pa namang natira na ininit-init na lang din nilang mga putahe, kumain pa rin po kami noon syempre. Tamang kwentuhan na rin po. At uminom pa rin po noon sila Natoy at Noel ng beer. Hindi naman sila nagpalasing syempre. Ako naman ay hindi talaga uminom ng kahit isang bote. Mabilis po kasi akong tamaan. At magmamaneho pa po ako pauwi. Kaya hindi na po talaga ako nag-abalang kumuha kahit isang bote. Masaya naman po ako noon dahil may mga bagong nakilala at bagong lugar din po sa Palawan na napuntahan. Pinabaunan pa po kami ng mga putahe noon ng tita po nila Noel. Naglibot-libot lang po kami sandali doon po sa may palaisdaan sa likod ng bahay. At pagkatapos po noon, nagpaalam na rin po kaming umalis. Bandang 11:00 na po ng gabi noon. Dahil medyo nawili din po kami sa kwentuhan habang kumakain. Baka isipin niyo po na doon sa bahay ng tita nila Noel nangyari ang kababalaghan ha. Pero sa aming pag-uwi na po, may nangyaring kababalaghan. Sa gitna po ng daan, tumirik po yung motor na sinasakyan po namin. Ako po, marunong lang po akong mag-drive. Pero hindi po ako marunong mag-ayos kapag nasisiraan. Wala din po akong masyadong ideya noon sa mga simpleng pag-aayos kapag nagkakaaberya. Kaya wala po kaming napagpilian noon, kundi magsalitan sa pagtutulak ng motor habang patuloy kaming naglalakad pa uwi. Alanganin na rin po talaga kasing bumalik. Dahil na rin po siguro sa pagod namin sa salitang pagtutulak. Dahil malayo po talaga yon. Nalito na po talaga kami noon sa kung saan nababanda ang daang tinatahak namin. Magkaiba po kasi ng pagkakaalala si Noel at Natoy kung saan ba talaga ang tamang daan. Kaya talagang nakakalito po yon. Yung amin pong sinunod ay yung daan pong sinasabi ni Noel. Pero yung daan po na yung tinahak namin, parang ibang daan na po talaga. Medyo nag-away pa po noon ang dalawa. Siyempre, nagkasisihan. May mga pagkain naman po sana kaming dala. Pero busog naman po kami noon. At tubig sanang maiinom ang kailangan po namin noon. Kaya ang ginawa po namin, iniwan muna namin ang motor sa gilid ng daan para maghanap ng bahay na mapagtatanungan. Umahingan man lang po ng tubig na maiinom. Lalo at uhaw na rin po kaming tatlo noon. Sa ilang minutong paglalakad, may nakita kaming kubo sa may gilid ng daan. Sa unahan po noon ay meron naman pong mga bahay pero ilang metro pa po ang distansya. Siyempre una po naming pinuntahan ang kubo. Pero nakailang katok pa po kami. At nakailang tawag na rin kung may tao ba doon pero wala po talagang sumasagot. Balak po naming pumunta na lang sa mga bahay sa hindi kalayuan pero napaupo muna kami sa mahabang upuan sa gilid ng kubo dahil na rin po sa pagod. Nagulat na lang po kami nung pwersahang buksan ni Noel ang pinto ng kubo na hindi naman po matibay ang pagkakagawa. Kaya agad pong nabuksan ang pinto. Sabay kuha po niya ng lighter sa kanyang bulsa at naghanap po siya ng tubig doon sa loob.
Meron naman pong tapayan doon ng tubig. Yung tipong parang makalumang banga. Kumuha po siya agad doon ng tubig. Sabay ininom po yon. Noong sinabi po nito na mukhang malinis naman daw, hindi na rin po kami nakatiis noon. At uminom na rin po kami ng tubig. Dahil na rin po sa uhaw namin. Pagkatapos po nun, lumabas na rin po kami sa kubo. Doon na po may matandang dumating sa harapan po namin. Anong ginagawa nyo sa bahay ko? Pwersahan yung binuksan. Tanong pa po nito sa amin. Agad naman po akong nagpaliwanag at humingi po ng tawad. Pero hindi pa man po ako tapos magsalita. Galit na po ang matanda. Ngunit sa punto po na iyon, gumawa po ulit ng isang malaking pagkakamali si Noel. Agad ba naman niyang itinulak ang matanda? Medyo maikli po kasi talaga ang kanyang pasensya. Na kahit siya na po ang may kasalanan, mas nauna pa po itong nagalit. Nung tinulak po niya ang matanda at napaupo po ito sa lupa, nagulat na lamang po kami noon nung nag-aangil po bigla yung matanda habang nakayuko po ito sa lupa at nakaupo. Pagtingala po nito sa amin, laking gulat po namin, Sir Dan. Nung unti-unti na pong nagbabago ang itsura po nito. Yung tipong sa mismong harapan po namin, nakikita po naming parang nagpapalit po ito ng ngipin. Dahil yung mga ngipin po nito, unti-unti pong humahaba ang mga pangil. Yung mga mata po bigla pong nanlisik. At talagang galit na galit po yung matanda habang naglalaway. Nung akmang tatayo na po ito, nakakahiyaman pong sabihin pero yung pagkaripas po ng takbo, yung una naming ginawa. 3 pa po kami noon pero naunahan po kami ng takot sa nangyari po sa itsura ng matanda. Agad po naming tinungo ang mga kabahayan na ilang metro lamang po ang layo mula doon. Habang sigaw po kami ng sigaw ng tulong. Hindi na po kami sa daan tumatakbo noon, kundi sa may damuhan. Para marating po agad namin ang ilang bahay malapit doon. Nung nilingon ko po yon, labis po akong nagtaka. Dahil wala na po roon ang matanda at sa halip, meron pong isang malaking hayop na humahabol sa amin. Si Noel po noon yung nasa hulihan dahil siya po yung pinakamabagal tumakbo. Nung malapit na po kami sa mga bahay, at nakita ko pong parang may nagsindi po ng gasera doon sa isang bahay na alam ko pong nagising. Binilisan pa po namin ang pagtakbo. Ngunit kasabay po nun, nung nilingon ko po ulit, ay naabutan na po ng hayop si Noel. Malapit na po sana kami, pero sandali po akong natigilan. Nung nakita po mismo ng mga mata ko, na hinila po si Noel sa paa ng hayop po na yon, na alam naman po naming yung matandang aswang. Hindi ko po alam noon, pero imbis na tumakbo para tulungan siya, mas inuna ko pong tumakbo doon papunta sa bahay para humingi po ng tulong. Kumuha ng armas o anuman. Habang agad naman pong bumalik si Natoy para tulungan po ang kanyang kuya. Tulong! Tulong! Sigaw ko pa po noon habang kinakatok ng pagkalakas-lakas ang bahay po na iyon. Meron pong isang babae na agad pong nagbukas ng pinto. May dala po itong flashlight, ngunit bago pa man po ako makapagpaliwanag, tumakbo po ito agad sa may damuhan sa direksyon kung saan tumakbo pabalik si Natoy. Lolo, huwag niyo pong gawin yan. Mapapahama ka lang po kapag ginawa mo yan. Sigaw pa po nito noon. At nung sumunod po ako ng takbo papunta rin doon, naabutan po naming lahat na kinakausap po ng dalaga yung hayop po na yon. Habang wala naman pong malay na nakahiga sa may damuhan si Noel. Malapit lang po doon sa hayop. Saglit lang pong ginawa yun ng dalaga.
at parang naniwala po sa kanya yung hayop po na yon. Sabay agad po yung umalis. Nagtataka man po kami noon. Agad po naming binuhat si Noel at dinala po namin sa bahay ng babaeng yon. Marami po kaming tanong noon pero ang paulit-ulit lang pong sinasabi ng dalaga, hindi daw masama ang kanyang lolo. Nung nagtanong po ako kung yung lolo ba niya yung hayop at kung isa nga ba itong aswang, hindi po sumagot yung babaeng yon. Pero sapat na po ang kanyang mga tingin para kumpirmahin po yon. Ang sabi po nito sa amin, bilang kabayaran daw sa kanyang pagtulong, wag na daw kaming magkwento, lalo at hindi naman daw talaga masama ang lolo nito at kami naman daw pala ang may kasalanan. Magkakamag-anak daw po pala sila doon, pero ang sabi niya, yung lolo lang daw po nila yung kakaiba, pero hindi daw yon masama. Siguro ang ibig niya pong sabihin, yung kanyang lolo lang naman yung aswang, pero syempre, wala na pong paraan para malaman yon. Pinapuntahan po ng babae sa kanyang dalawang kapatid yung motor po namin. Inayos po nila yon. At saktong nagkamalay na rin po si Noel na kami na lang din po ang nagpaliwanag. Nanginginig po si Noel noon sa takot at hingi po ito ng hingi ng tawad. Ginamot po ng babae yung sugat po nito sa paa dahil nga sa paghilang ginawa sa kanya. Nung maayos na po yung motor at tinuro na po ng babae kung saan kami dapat dumaan, kahit madaling araw na po, hindi po kami nag-aksaya ng panahon at agad po kaming umalis doon. Laking pasalamat ko po noon sa babae, Sir Dan. Pero hindi ko po talaga alam kung totoo nga ba ang sabi nito na hindi masamang aswang ang kanyang lolo. Kung iisipin po kasi, kami naman din po talaga ang may kasalanan, lalo na po si Noel. Maswerte na lang po kami noon at yun lang po ang inabot namin. At nabuhay pa po ako at ang mga kaibigan ko para maikwento po ito sa inyo. Pamilya lang po namin ang napagsabihan namin tungkol doon. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito at salamat po. Bago ko simulan ang kwento na ito, nais ko lang pong magpasalamat sa mga kagaya po ninyo, Sir Dan. Nagbibigay aliw sa amin sa mga kwentong kababalaghang ibinabahagi po ninyo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Henry. Ako po ay tubong Masbate, pero kasalukuyang nasa probinsya ng Negros Occidental. Nangyari po itong kwento ko na ito noong ako ay nasa Masbate pa lamang po. Binata pa po ako ng panahon po na ito. Siguro mga 16 o 17. Maraming taon na rin po ang nakaraan simula po nang mangyari ito. Sa barangay po namin noon, maugong na po ang mga usap-usapan patungkol sa mga aswang kahit noon pa man. Tulad din po ng karamihan sa mga probinsya sa Pilipinas, lalo na po sa Kabisayaan. Malayo kung ikukumpara sa panahon ngayon, na halos nakalimot na po ang karamihan na meron talagang mga aswang na pagala-gala kahit saang lugar pa po yan sa bansa po natin. Natuto lang talaga silang makibagay sa modernong panahon. Natutong makisama at makihalubilo sa iba. Nung mangyari po itong kwento ko, nagdadalang tao po ang ate Maylin ko ng panahon po na iyon. Nabuntis po kasi si ate ng kanyang nobyo, kaya natigil din po ito sa kanyang pag-aaral. Graduating na po sana siya noon, kaso nga lang nabuntis po ito. Sa galit po nila nanay, pinatigil po nila ito sa pag-aaral. Lalo at lumalaki na rin po ang tiyan po nito. Ngunit hindi rin naman matiis nila nanay, kaya syempre sa amin pa rin po ito nakatira ng panahon po na iyon. Ganon po talaga ang mga magulang. Hindi talaga nila matitiis ang kanilang mga anak, kahit gaano pa po katigas ang ulo nito.
Simula po nung lumaki na po yung tiyan ng ate ko, sobrang dalas na po naming makarinig ng kung ano-anong ingay sa bubong po namin tuwing gabi. Nung inakyat po ng tatay ko sa bubong para tignan po yung mga parte na medyo nayupi na po ang mga yero, napansin po ng tatay ko na maraming bakas ng paa doon po sa mismong itaas po ng bubong. Yun bang tipo na parang mula po sa mga paang punong-puno ng putik. At hindi lamang po yon. Ang mas nakapagtataka pa po ay yung maliliit po na bakas na parang mga bakas po ng kamay. Magkakalapit po ang mga yon na kung pag-iisipan mo pong mabuti at titignan po ang mga bakas, maiisip mo po talaga na parang mga bakas po ng isang taong gumagapang doon sa bubong po ng bahay namin. Ang malaking katanungan lang po ay yung mga putik. Kung paalang po, parang maiintindihan pa namin. Pero yung mga bakas po kasi ng kamay, ay parang punong-puno rin po ng putik yung mga kamay po na yon. Ang ibig sabihin lang po nun, yung nilalang po na malamang ay gumagapang po sa itaas po ng bubong namin. Baka puno po talaga ng putik ang kamay at ang kanyang paa. Naayon pa kay tatay, baka nagpapalit anyo din daw ito bilang isang hayop para makalapit sa bahay namin. At nagbabagong anyo pabalik kapag umaakyat na po ito sa bubong po namin. Kaya ang ginawa po ng tatay ko noon, naglagay po siya ng ilaw sa may labas po ng bahay. Sa sanga po ng puno niya banda ikinabit. At nilagyan po niya ng takip para hindi po mabasa ng ulan. Sa ganong paraan po, abot na po ang liwanag sa itaas po ng bubong ng bahay. Nung ginawa po yun ng tatay ko, natigil naman po yung mga naririnig naming ingay sa gabi doon po sa itaas ng bubong namin. Sino ba naman ang hindi magtataka doon, Sir Dan? Ni hindi nga po kami umakyat doon bago pa po nangyari itong kababalagang ito. Kaya kung sino man po ang umaakyat doon sa bubong, malamang ginagawa po niya iyon ng gabi. At malamang hindi po normal na tao. Lagi po naming tinatanong si ate noon kung may nararamdaman ba siya. Kung humihila ba ang kanyang tiyan o kung ano mang iba pang nararamdaman, pero wala naman daw. Siguro dahil din po yon sa tuwing may naririnig kami ay lumalabas po agad si tatay para tignan yon. Wala nga lang siyang naaabutang kahit ano sa kanyang paglabas. Ngunit may isang gabi po noon, Sir Dan, na talagang doon po banda sa kwarto ni ate, yung naririnig po naming parang gumagapang o naglalakad sa itaas po ng bubong. Dalawa po kami ni tatay noon na lumabas. Pero nung ginawa po namin yon, talagang narinig po namin na meron pong tumalon doon sa kabilang parte ng bubong. At nung umikot po kami doon, naabutan pa po naming may kung anong tumatakbo doon sa damuhan sa parte po na yon. Galit na galit po ang tatay ko noon, Sir Dan. Hinabol pa nga po niya sa kakahuyan. Pero syempre, kung ano man po ang nilalang na yon, siguradong mabilis po yon. Nawala na pong inaabutan ng tatay ko. Kinabukasan po noon, doon na po nagsimulang makaramdam ng panghihilab ng tiyan ang ate ko. Yung tipong hindi po talaga normal dahil parang pinipiga daw ang kanyang tiyan sa loob. Doon na po kami napilitang humingi ng tulong sa isang manghihilot na meron din pong alam sa panggagamot sa lugar namin. Medyo malapit lang po ang bahay nito sa amin. Itago nga po pala natin siya sa pangalang Lola Doray. Pinatawag po siya ng tatay ko at agad naman po itong dumating. Nung tinignan po nito ang ate ko, ang sabi po nito, walang duda raw na aswang talaga yung mga nararamdaman namin nung ilang mga nakalipas na gabi. At panigurado daw na ang ate ko talaga ang pinupunterya. Mukhang binibisita daw siya gabi-gabi at inuunti-unti. Hanggang sa makatsyempo raw ang aswang ng tamang pagkakataon
para tuluyang biktimahin ang ate ko at ang ipinagbubuntis po nito. Hinilot-hilot din po nito ang tiyan ng ate ko. Nakangiti pa po si Aling Doray noon na parang hindi po siya seryoso sa mga nangyayari. O baka minamaliit lang po nito yung aswang. O di kaya naman po ay may ideya na po ito kung sino nga ba yung aswang na yon. Nung nagtanong po kami sa kanya kung sino, ngumiti lang po si Lola Doray. At ang sabi po nito, taga doon lang din daw sa baryo namin. At mas mabuti raw na hindi na namin malaman dahil baka hindi pa raw maganda ang kahantungan. Nung tinignan po niya ang ate ko, bumuti naman po ang pakiramdam ni ate noon. Pero pagsapit po ng dilim, muli na naman pong humilab at sumakit ang tiyan ng ate ko noon. Ang ipinagtataka po namin, wala man lang binigay na kahit anong pangontra si Lola Doray, Sir Dan. Niwala nga itong kahit anong sinabi na gawin namin pagsapit ng gabi bukod po sa isang bagay. Basta't ang sabi lang po nito, wag daw pong magsusuot ng itim na damit ang ate ko kapag gabi. Siyempre kami naman pong nagtiwala sa kanya ay sinunod lang po namin ang kanyang sinabi. Pero sumakit nga po ulit yung tiyan ng ate ko noon. At sa pagkakataon po na yon, ay mas malala na daw po. Doon na po sinabi ni ate sa amin na meron daw po siyang napansing kakaiba sa matanda nung ginamot daw siya nito at nung hinihilot nito ang kanyang tiyan. Yung mga mata daw po kasi nito, doon lang po nakatingin sa tiyan ng ate ko. At panay daw po ang pahid ng laway nito. Yung tipong parang natatakam daw po ang matanda, pero pinipilit daw po nitong pigilan. Yung hilot din daw na kanyang ginagawa, medyo may diin daw. Yung tipong parang nanggigigil. Akala naman daw ni ate ay wala lang, dahil syempre, manggagamot nga ang matanda. At meron din kaming tiwala sa kanya. Bukod pa doon, nakaramdam naman daw kasi ng konting ginawa ang ate ko pagkatapos ang gamutin ng matanda. Yun nga lang ay agad rin po yung bumalik pagsapit ng dilim. Nung sabihin po yun ng ate ko, doon din po kami napaisip na bakit yung kaisa-isa pong bili ng matanda ay wag daw magsuot ng kulay itim na damit si ate. Wala man po kaming alam noon, nagduda na po kami na baka hindi yon para protektahan si ate sa aswang, kundi para mas malinaw na makita ng aswang yung sanggol sa sinapupunan. Bagay na hindi po niya magagawa kung nakaitim po si ate ng suot. Siyempre, hindi po kami sigurado doon. Pero duda na po talaga kami noon na ang matanda pong si Lola Doray na nilapitan po namin para humingi ng tulong ay baka siya rin pala yung parehong aswang na bumibisita sa ate ko gabi-gabi. Baka siya yung parehong aswang na naghihintay lang ng tamang oras para biktimahin ng tuluyan ang ate ko. Bagay na nagawa na po nito nung sa kanya po pinahilot si ate. Sa utak po namin noon, alam namin kapag hindi pa namin dinala si ate sa ibang albularyo, baka hindi na makaligtas ang kanyang anak sa gabing yon. Lalo at namimilipit na po ito sa sakit. Naghanda na po agad kami noon para umalis. Bale, kaming apat po talaga yung aalis noon. Si ate, ako, at ang mga magulang ko. Bago po kami umalis, magbabantay-bantay daw muna ang tatay ko doon sa labas habang naghahanda pa kami. Noong palabas na rin po kami, nagulat po kaming lahat noon nung makarinig po kami ng putok ng baril. Alam po naming si tata yon dahil meron nga po itong baril. Naglabasan po kami agad noon at ang sabi po ng tatay ko, naglilibot-libot daw po siya sa paligid nang may bigla siyang napansin kung ano sa itaas ng puno.
Nung inilawan daw po niya, naabutan pa daw niya yung aswang na agad rin pong tumalon. Pagtama sa kanya ng ilaw, sabay mabilis daw na tumakas. Nais pa po sanang habulin yun ng tatay ko noon, pero hindi rin po niya kami pwedeng iwan dahil kailangan nga pong dalhin si ate sa ibang albularyo. Habang papunta po kami doon, ang sabi po ng tatay ko, sa itsura daw po ng aswang na kanyang nakita, hindi daw niya masigurado kung babae yon. Lalo at napakaitim daw po ng balat nun at mabilis rin yung nakatakas. Pero sigurado daw po siya na mahaba ang buhok ng aswang na yon na kanyang nakita. Hindi lang talaga sapat na basehan ang buhok para doon. Meron po kaming tricycle kaya sumakay po kami agad doon at dumiretso na po sa isa pang albularyo na kilala rin ng tatay ko. Pagdating po namin doon, namimilipit na po talaga si ate sa sakit. At nung pinaupo po siya sa upuan ng albularyo, dinugo na po si ate noon. Kaya dali-dali pong may hinalong gamot ang albularyo. Sabay agad po niyang pinainom yon sa ate ko. May pinahid po siyang kulay itim na parang abo sa tiyan po at noo ng ate ko. Sabay meron po siyang dinadasal. Habang ginagawa po niya yon, bigla po siyang nagsalita sa tatay ko. Ang sabi po nito, "May armas ka ba dyan? Kunin mo yung flashlight at ilawan mo ang lahat ng puno dyan sa labas." Nandito siya ngayon. Talagang malakas ang loob niya at sinundan pa niya kayo dito. May alam din pala to sa panggagamot. Kilala ko to eh. Madali ka. Lahat ng gumagalaw sa puno, paputukan mo. Wika pa po ng albularyo noon dahil mas mabilis daw niyang magagamot si ate kung wala sa paligid ang aswang na yon. O baka gusto raw ba namin na tuluyan na lang daw niya ang matanda, lalo at kayang-kaya naman daw niyang gawin yon. Ang problema lang daw ay baka maapektuhan ang ipinagbubuntis ni ate sa prosesong kanyang gagawin. Wala pa pong 1 minuto paglabas po ng tatay ko, nakarinig na naman po kami ng putok po ng baril. Totoo nga po ang sabi ng albularyo. Pero ayon pa kay tatay, mukhang hindi pa rin daw niya nagawang tamaan yon. Maya-maya pa po, bigla na pong bumuti ang pakiramdam ng ate ko noon at tumigil na rin po yung pagdurugong nangyayari po sa kanya. Ang sabi po ng albularyo noon, diretso pa rin daw namin sa ospital para makasigurado. May binigay po siyang proteksyon noon para sigurado daw na hindi na raw susunod sa amin ang aswang na iyon. Para sigurado raw na hindi raw kami sundan ng aswang na iyon. Nung gabi din po na iyon, dinala nga po namin sa ospital si ate. At maswerte naman po na ligtas naman daw ang sanggol, sabi ng doktor. Kinabukasan po niyan, pinuntahan nga po namin ni tatay si Lola Doray. Talagang prinangka po ni tatay ang matanda na sa oras daw na may mangyari sa ate ko at sa ipinagbubuntis nito, alam na daw namin kung sino ang unang pananagutin. Binantaan din po sa ng tatay ko noon na talagang mananagot siya sa albularyong pinuntahan namin kapag may nangyari sa ate ko. Tulad ng pinasabi sa amin ng albularyo. Hindi po nakapagsalita ang matandang si Lola Doray noon. Yumuyuko lang po ito. Nahalatang lahat po ng mga sinabi namin ay totoo ang ginawa po nito. Simula po noon, iwas na iwas po sa amin ng matanda. At naipanganak naman po ng maayos ni ate ang anak po nito. Mag-ingat po tayo sa mga pinagkakatiwalaan natin. Minsan, yung akala mong makakatulong, mas ikapapahamak mo pa po pala. Hanggang dito na lang po, Sir Dan, at sa lahat po ng mga nakikinig. Salamat po. Shoutout nga po pala sa mga tao po na ito. Kay Vlad Impaler Official, Melanie Pasion, Dimples Yumi, Rexian, Shirley Carillo, Crystalline Joyce, Mayan Jobson, Eileen Vargas, Jamie Salgado, Nene Alegora, Benson Damlosen, Al Lanyada, Mark Francis Belyasa, Charlene Aray,
Ren Pakibas, Dasoray Meyley, Solomon De Loviar, Janeline Mangolabnan, Bobby Ong Sueco, Evelyn Lopez, Sally Camuen, at kay LG May Saponyam. Maraming salamat po at shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Hello sa inyong lahat. Tawagin niyo ako sa pangalang Delio. Tubong Masbate at dito na rin po talaga tumanda. Ako ay nasa 50 na rin po. May asawa na at malalaki na rin po yung mga anak. Nangyari ito noong ako'y binata pa, dito sa isang baryo sa Masbate, na noong araw ay may tuturing talagang liblib na baryo. Kilala ang pamilya namin na nagtitinda ng mga kakanin. Lahat na yata ng kakanin noon na maisip ko, ginagawa at ibinibenta ng pamilya ko. Sa 4 po kasing magkakapatid, 3 po doon yung babae at ako lang po yung solong lalaki. Bali yung nanay ko po at 3 kapatid ang nag-aasikaso po doon. Isama pa po yung 2 ko ring mga pinsan na babae, pati na rin po yung tatay ko na tumutulong din po. Ako naman po ay minsan lang din pong tumutulong. Marami po kasing bumibili at umu-order na pumupunta pa po talaga sa bahay kahit may pagkaliblib nga po yung baryo namin. Parang supplier na rin po kami noon sa ibang mga tindahan, kung saan pinapatungan lang po ng mga ito ang produkto po namin para syempre kumita rin po sila. Ganon po yung kabuhayan po namin noon. Nakakalungkot lang pong isipin na nung mawala na po yung mga magulang ko, nawala na rin po ng gana yung mga kapatid ko na ipagpatuloy po yon. Pero bago po nangyari yon, may karanasan po kami sa isang aswang na talagang una ko pong naalala simula po nang makinig ako sa mga kwento dito. Ang bahay po namin noon ay nag-uumpisa pa lang pong ipaayos, kaya may parte po na yero at meron naman pong parte na pawid pa rin po yung bubong, dahil hindi pa nga po napapalitan lahat. Isa po ito sa mga naalala ko, lalo at kami lang po ni tatay noon ang nagpalit ng yero sa isang side po ng bubong namin. Karamihan po sa mga bahay noon doon sa baryo, talagang pawid pa po. Meron din pong alam kasi sa pagkakarpentero yung tatay ko noon. Ako naman po ay alalay lang din. Araw-araw po, may mga nagpupunta po noon sa amin para bumili ng mga paninda po naming kakanin. Isang hapon, nagbabantay po ako noon ng anak ng Ate Jenny ko. Dahil sa amin pong magkakapatid, ang panganay lang po naming si Ate Jenny noon, yung merong anak nang mangyari po itong kwento. Wala pa pong kwenta yung napangasawa niya noon. Dahil bukod sa walang alam na trabaho, hindi talaga naghahanap buhay. Madalas rin pong nakahilata lang po sa bahay nila, o di kaya naman po ay nakikipag-inuman sa kanyang mga barkada na puro po mga lasenggo. Kaya pati sa pagbabantay ng anak nila noon, na ilang buwan pa lang nga ng panahon po na ito, madalas po sa akin po napupunta. Ang bahay po nila Ate Jenny ay medyo malapit lang din po sa bahay namin. Mga nasa 3 minutong lakaran lang po siguro. Tuwing gabi po, nakaugalian na po namin ng mga kaibigan ko na doon tumambay sa may harap lang po ng bahay namin. Dahil may malaking puno po ng mangga doon na meron pong mga upuan sa ilalim. Nagkukwentuhan at asaran lang po kami din. Wala pa pong TV noon. At wala din po kaming hilig noon na makinig sa radyo. Isang gabi habang nakatambay po kami doon, bigla kaming nakarinig ng sigaw mula sa ate ko. Yung malakas po na sigaw na alam mo talagang may hindi magandang nangyari. Sigurado po kami noon na doon po yun sa kanilang bahay, dahil kilala ko rin po yung boses po ng ate ko. Agad po akong tumalon noon sa sangang kinauupuan ko sa puno ng mangga. Sabay nagmadali po akong tumakbo sa bahay po nila ate. Bago po ako tumakbo, sinigawan ko po yung tatay ko tungkol doon. Sumunod naman din po sa akin ang mga kaibigan ko
Pagdating ko po doon, agad ko pong tinawag ang ate ko at nanginginig pa po yung boses po nito. Nung magtanong po siya kung ako ba daw talaga yon. Ilang beses pa po siyang nagtanong na hindi ko alam kung bakit. Na parang naninigurado po siya na ako nga po yung tumatawag sa labas. Nung pinagbuksan po niya ako, nakita ko pong nanginginig po talaga ang kamay nito. Ate, ano bang nangyari? Tanong ko po noon sa kanya. At ang tangi po nitong tugon, merong aswang bunso. Merong tiktik sa bubong kanina. Paulit-ulit po niyang sabi noon. Nahalatang takot na takot pa rin po ito. Lalo at wala na naman po doon yung magaling niyang asawa ng gabi po na iyon. Ayon sa kanya, pinapatulog na raw niya ang bata at kinakanta-kantahan. Nang bigla raw siyang makaramdam na parang may naglalakad doon sa itaas ng bubong. Yung gasera na lang daw sa kwarto yung nakasindi noon. Dahil mukhang matutulog na nga raw po yung bata. Maya-maya pa, binaliwala pa po niya dahil medyo napapapikit na rin daw po siya. Nung bigla raw po niyang napansin na parang may gumagalaw sa itaas ng bubong na gawa sa pawid. Kinabahan daw agad siya pero nagkunwari siyang natutulog habang nakadilat pa rin ng bahagya ang kanyang isang mata. Tinitignan daw niyang parang may humahawi daw ng pawid doon sa isang parte ng bubong sa taas mismo ng kanilang kinalalagyan ng pamangkin ko. Tinitignan daw yung mabuti ni ate hanggang sa napansin niyang tuluyan ng nahawi ang pawid doon banda at nakita nga niya yung gumagawa nun. Doon daw sa hinawing pawid nakita ni Ate Jenny ang isang imahe ng mukha ng kung anong nilalang na talagang kakilakilabot. Siyempre may gasera pa sa kwarto kaya naaaninag niya. Yung balat daw talaga na sobrang itim na itim. At ang una pa daw na sumilip ay yung mapupulang mata at nakita din ni ate. Yung pahaba daw ng uso nun na nakapasok ng araw sa hinawing parte ng pawid ng bubong. Grabe na raw ang kaba ng ate ko noon na nag-uunahan na ang mga butil ng pawis sa kanyang mukha pero hindi daw niya magawang sumigaw o magsalita. O kahit man lang gumalaw. Nanginginig daw ang kanyang buong katawan dahil sa kaba. Lalo na nung mapansin po niya na may maitim at mahabang bagay na unti-unting bumababa papunta sa kanila ng pamangkin ko. Na galing mismo sa bunganga nang nilalang sa taas ng bubong. Hindi daw makagalaw si ate noon na parang naunahan siya ng takot. Ngunit kahit isang mata lang ang bahagyang nakadilat, nakikita daw talaga niya ang nangyayari. Lalo at may gaserang nakasindi sa loob ng kwarto. Dahan-dahan daw na bumababa ang dila at itim na itim daw yon na animoy isang napakaliit na ahas o parang uod. Sentro daw po yon sa pwesto ng bata. Ngunit nang malapit na raw yon, naabot na ng kamay ng ate ko. Doon na raw niya pilit na nilabanan ng takot at gumalaw na raw siya. Sabay sinubukan niyang hilahin ang malamang ay dila nga po ng aswang. Ngunit nung hinawakan po niya, sobrang dulas daw po nun. Na kahit mahigpit yung kanyang hawak, hindi man lang niya nagawang hilahin, Sir Dan. Ang talim daw ng tingin sa kanya ng nilalang. Pero dahil sa kanyang pagsigaw na ginawa, nagdalawang isip din siguro yung aswang na talagang umatake. Siguro narinig o nakita din po ng aswang na agad kaming nagtakbuhan doon nung sumigaw po yung ate ko. Itinuro pa ni ate ang parte kung saan sumilip yung aswang at klaro po talaga yon na hindi pa nakabalik ang mga pawid sa pagkakahawi po doon. Sasabihin ko pa lang po sana na doon na matulog si ate sa bahay namin dahil mukhang wala namang balak umuwi nang maaga ang magaling niyang asawa. Nang bigla po kaming makarinig ulit
na parang meron po talagang naglalakad sa bubong. Yung tipong mabigat na halatang kakaiba. Mukhang habang abala si ate sa pagpapaliwanag sa nangyari ay hindi naman pala umalis doon ang hayop na aswang na yon. Agad naming isinara ang pinto at sinabihan ko ang mga kaibigan ko noon na kumuha ng kahit anong armas. Ngunit sa punto po na yon, halos sabay talagang dumating si tatay at ang asawa ni ate. Sumigaw po noon si tatay na kung ano nga ba daw yung nangyari. Habang yung asawa naman po ni ate, naabutan pang merong kung ano doon sa itaas ng kanilang bubong kaya napasigaw din po ito. Doon na po namin narinig noon na parang meron pong tumalon mula sa bubong. Nang makita po siguro nito yung aking bayaw, mabilis po itong tumakas. Iyak po nang iyak noon si ate na halatang na-trauma po talaga sa kanyang nasaksihan. Kahit sino naman po siguro, matatakot po talaga. Sinabihan po sila ni tatay na doon na muna matulog sa amin. Pagdating po namin sa bahay noon, napansin po naming medyo nilalagnat po yung bata. Siguro ay matagal na po siyang sinusubukang kunin ng aswang po na yon. Inaaswang na po niya at binabalik-balikan. Kinaumagahan po niyan, agad pong nagtawag ng albularyo. Napag-usapan po naming walang magsasalita sa amin ng kahit ano. At hayaan ng albularyo na magsabi ng kanyang malalaman nung tignan niya ang bata. At ang unang salitang sinabi po ng albularyo pagkatapos niyang tignan ng aking pamangkin, walang iba kundi tik-tik. Yun din talaga ang una nitong sinabi. Ayon sa kanya, binibisita daw sila ate ng tik-tik. At isa raw ito sa mga dumadayo doon sa bahay para bumili ng mga paninda naming kakanin. Mukhang nakursunadahan talaga nito ang bata dahil nakikita daw niya sa tuwing napupunta siya doon. Sinabihan namin ng albularyo noon na wag na munang umuwi at baka pumunta doon sa bahay ang aswang na yon ng araw din na yon syempre para kunwari ay bumili ulit ng kakanin. Pero makikibalita lang din. Mga bandang 9:00 po ng umaga, meron pong isang babaeng dumating na sobrang pamilyar po sa amin dahil madalas nga pong bumili ng kakanin sa bahay. Nakaangkas po siya sa isang lalaking sakay po ng isang motor. Napatayo po ang albularyo noon nang makita po niya ang babae na ang ibig sabihin po, yun na po yung aswang na inaabangan namin. Pero agad din po siyang napansin ng babae po na yon bago pa man po ito makababa sa kanyang sinasakyan. Naagad-agad din po niyang pinalis ang driver na halatang naramdaman po nito na albularyo po yung kasama namin. Mabilis po yung umalis na wala man lang po kaming nagawa. Lalo at wala naman din po kaming masasakyan para habulin po yon. Sigurado po ang albularyo na yun na raw yung hinahanap namin. Pero hindi namin alam ang pangalan ng babae at kung saan siya nakatira. Siyempre sa dami po ng pumupunta doon, hindi na po namin inaalam ang mga pangalan ng lahat o kung saan ba ito nakatira. Simula po ng araw na yon, hindi na po bumalik pang muli doon ang babaeng yon. Yung bahay din po nila ate, nilipat po namin sa mismong tabi lang po ng bahay namin. Lalo at kubo lang din po yon. Binuhat lang po namin kasama ang iba pang kababaryo. Dito na rin po nagtatapos ang kwento kong ito. Salamat po kung tinapos mo po ito. Paalam. Mga anak, magligpit na kayo ng gamit. Pakibilisan nyo naman at nagmamadali na tayo. Sigaw ni Mama kasi may bigla ang lakad kami pa uwing Antique. Maiyak-iyak na si Mama noon at medyo nanginginig na ang tono ng pananalita niya. Tumawag na naman daw kasi si Monica na iyak ng iyak at pinapauwi doon sa kanila si Mama. Si Monica ay pinsan ko.
Kaisa-isang anak ni Tita Linda. Nakatatandang kapatid ni Mama. Mga 1 taon na ring pinaglalabanan ni Tita Linda ang sakit niya. Nakatira sila sa Antique habang kami naman ay sa Negros Occidental. Malapit lang naman kung tutuusin. Si Tita Linda ay panganay sa 5 magkakapatid na noon ay mga 50 years old pa lang naman pero may malubang sakit. Si Mama naman ang bunso na mga 40 plus years old pa lang ng mga panahong ito. Itago na lang natin si Mama sa pangalang Mila. Pinalitan ko din ang mga pangalan. Hindi ko intensyong ilagay sa kahihiyan ng pamilya ko dito. Sadyang gusto ko lang ibahagi ang karanasan namin. Nasa Iloilo na kami noon na papunta na rin ng Antique. Nang muling tumawag si Monica, dahil hinahanap na daw talaga si Mama ni Tita Linda. Kasi parang hindi na raw kaya ng katawan nito. Nga pala, patay na ang asawa ni Tita Linda. Isang sundalo at namatay ito sa engkwentro. Kaya sila na lang ng anak niyang si Monica ang magkasama sa bahay nila. Si Tita Linda ay sinukuan na rin ng ospital. Kumbaga, tinaningan na rin. Kaya mas pinili niyang umuwi na lang sa bahay nila. Para doon niya daw ispend ang natitira niyang mga araw. Hapon na nang dumating kami sa Antique. Bale, yung lumuwas ay si Mama, ako at ang kapatid kong babae. Si Papa ay naiwan kasi walang tao sa bahay at may trabaho din siya. Pagdating namin ay sinalubong agad kami ni Monica. Dumiretso kami sa kwarto ni Tita Linda. Close din naman kami ni Tita kaya nung makita ko ang kalagayan niya ay aaminin kong naiyak din ako. Nakaratay na siya at hinang-hina na rin. Na kahit ang pagsasalita ay halatang nagdudulot ng labis na sakit. Iyak nang iyak si Mama noon. Pero wala naman siyang magawa dahil hinihintay na lang ni Tita Linda ang oras niya. Dito na papasok ang mga lihim ni Tita Linda at ng pamilya. Nakatambay ako noon sa may balkonahe sa second floor ng bahay. Bale, sa second floor kasi ng bahay ay may parang maliit din na sala tapos may pinto palabas ng balcony. Nandun lang ako nakatambay sa may labas habang nakasandal sa pader at papindot-pindot lang ng cellphone ko. Nang biglang dumating doon si Mama at si Ate Monica. Sa totoo lang, mas matanda talaga sa akin si Monica. Pero hindi ako sanay na tawagin siyang ate. Akala siguro nila noon ay walang tao doon kasi nasa likod ako ng pader na hindi nila makikita sa pwesto nila. Hindi na ako kumibo nang marinig kong umiiyak si Monica. Ang sabi niya kay Mama, "Tita Mila, ayaw kong tanggapin ang gustong ipasa sa akin ni Mama. Napakabata ko pa para tumanggap nun. Pero naaawa na ako kay Mama at gusto ko na sanang makapagpahinga na siya." Wika niya kay Mama na umiiyak na siya. Nang marinig ko yun ay kinabahan ako at nalito kung anong ibig niyang sabihin. Sandali silang natahimik at ang tunog ng pagikbi na lang ang naririnig ko. Hindi kasi agad nakasagot si Mama noon. Lalabas na sana ako para itanong sa nila kung ano yung ibig nilang sabihin nang biglang magsalita si Mama. Ang sabi niya, "Monica, total ako lang naman ang natira dito na kapatid niya dahil nasa ibang bansa ang mga kapatid namin. Ako na lang siguro ang tatanggap." Mahabang panahon din ang sinakripisyo ni Ate Linda nung tinanggap niyo yun mula sa lola niyo. Ako na lang, Monica. Tatanggapin ko para makapagpahinga ng Mama Linda mo. Ipagdasal na lang natin na kapag nasa akin na iyon ay magawa pa akong gamutin ng isang magaling na manggagamot. Bago ako makakain ng laman ng tao o hayop. Ito ang lihim ng pamilya natin, Monica. Sa totoo lang,
Ang bunsong kapatid ng lola nyo na nabubuhay pa hanggang ngayon sa Negros ay isa ring aswang. Pero sana itago natin ito sa mga anak ko. Pakiusap. Narinig kong emosyonal na wika ni Mama. Nang marinig ko yon, Sir Dan, ang lakas talaga ng kalabog sa dibdib ko. At nagsimulang manginig ang buong katawan ko sa revelasyon na yon. Hindi ko alam noon kung ano ang gagawin ko. Tumayo ako sa kinauupuan ko at biglang lumabas sa pwesto ko. Mama, totoo po ba? Totoo po ba lahat ng yon? Totoo po bang aswang si Tita Linda? At hindi siya mamatay-matay dahil sa hindi niya pa naipapasa? Agad kong tanong sa kanila. Kasi naalala ko noon na ilang buwan bago ito nangyari. Tumawag na sa amin si Monica na hindi na raw humihinga si Tita Linda. Na patay na raw ito. Tumawag na siya sa ilang kakilala para humingi siya ng tulong kung anong dapat gawin. Pero pagkalipas ng isang oras, tumawag siya kay Mama na muli daw nabuhay si Tita Linda. Doon pa lang ay napaisip na rin talaga ako. Pero binaliwala ko lang. Nagulat sila Mama noon na hindi nila inaasahan na narinig kong lahat ng mga pag-uusap nila ni Monica. Agad akong niyakap ni Mama noon at umamin siyang totoo ang lahat ng narinig ko. Sinubukan kong pigilan ang nais gawin ni Mama. Kasi ayokong tanggapin niya ang ipapasa sa kanya. Pero wala na akong nagawa. Nung gabi din na ito mismo, namamaalam na talaga si Tita Linda at hindi na niya kaya pa. Itinago namin sa kapatid kong babae ang katotohanan. Natulog ako ng maaga noon kasi hindi ko kinaya ang mga nalaman ko. Pero nagising ako ng mga hating gabi dahil sa iyak ni Monica. Nadatnan ko siyang umiiyak sa sala at ang sabi niya sa akin, wag na daw akong pumasok doon sa kwarto ni Tita Linda. Pero hindi ko napigil ang sarili ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto at bahagya akong sumilip. Nakapagtatakang patay na ang ilaw. At tanging ilaw ng kandila ang nakasindi sa may mesa sa gilid ng higaan. Nakita kong yakap-yakap ni Mama si Tita. Habang umiiyak ito. May mga sinasabi si Tita Linda pero hindi ko na maulinagan. Pagkatapos magsalita ni Tita Linda, nakita kong binubuka nito ang bibig niya. At kahit hinanghina ay hinawakan niya si Mama sa ulo. At hinila ito palapit sa kanya. Iyak nang iyak pa rin si Mama. Pero nakita kong itinatapat ni Tita Linda ang bunganga niya sa bunganga ni Mama. Habang ito ay nakanganga. Mama, wag mong gawin yan. Sigaw ko noon pero hinila ako bigla ni Monica. At pinagsabihan niya akong hayaan ang magkapatid sa mga huling sandali nila. Hindi ako sigurado noon pero alam ko sa sarili ko na yun na ang pagpasang ginawa ni Tita Linda. Maya-maya pa ay lumabas na si Mama at wala na daw. Wala na si Tita Linda. Pumasok kami sa kwarto at doon namin nakita ang walang buhay na si Tita Linda. Ilang araw rin kaming nagluksa pero hindi na rin pinatagal ng pamilya at agad siyang inilibing. Hindi ko alam noon kung ano ang sasabihin ko kay Mama. Kaya hinintay kong makauwi kami sa Negros bago ko siya tinanong. Tumangulang si Mama na parang inamin niya na tinanggap niya ang ipinasa sa kanya ni Tita Linda. Sinabihan ko siya noon na magpagamot siya agad. Pero ang sabi ni Mama, parang wala naman daw siyang nararamdamang kakaiba. At naging abala rin siya sa maliit naming negosyo. Pero mga 3 linggo pagkatapos nun, nagsimula nang makaramdam ng kakaiba si Mama.
Madalas ay humihilab ang tiyan niya at minsan ay nasusuka pa ito. Nalalansahan din siya kapag isda ang ulam namin. Kapansin-pansin din ang unti-unti niyang pangangayayat. Hindi na kami nag-atubiling sabihin kay Papa. At pumunta kami sa manggagamot dito lang sa Negros. Pagdating namin doon, sa tingin pa lang ng albularyo kay Mama at paghawak niya ng kamay nito, alam na niya kung anong kalagayan ni Mama. Pinasahan ka, tama ba? Tanong pa nito. Tumango naman si Mama. Hindi kinakaya ng katawan mo kaya nagkakasakit ka. Ilang araw pa ay makakaramdam ka na ng pagkauhaw sa laman. At hindi madaling kontrolin yon. Mabuti at pumunta kayo agad dito. Wika pa ng albularyo habang agad siyang naghalo sa baso ng ipapainom kay Mama. Pabalik-balik kami doon ng ilang araw sa bahay ng albularyo. At sa huling linggo bago matapos ang buwan ng Abril, kung saan nagkataon pang kaarawan ko, ay isasagawa na daw niya ang pagpapaluwa kay Mama sa ipinasa sa kanya. Ang sabi pa ng albularyo, dahil daw direktang ipinasa sa kanya ang pagiging aswang, buhay na daw ang hayop sa loob ng katawan ni Mama. Yun daw ang ipapaluwa niya, sabi pa ng albularyo. Ang dagdag niya pa, ilang tao na raw ang natulungan niya sa ganitong kaso. Kasi hanggat hindi pa daw nakakakain ng laman ng hayop o tao, madali pa raw itong gamutin. Kinondisyon niya ang katawan ni Mama bago ang pagpapaluwa. Nung dumating na ang mismong araw, siya na rin mismo ang pumunta sa bahay namin. Mga 6:00 ng gabi noon, isinara namin ang lahat ng mga bintana at nagsimula ng albularyo sa gagawin niyang proseso. Nasa labas lang kami ng kwarto noon, pero si Papa ay nasa loob. Nung una ay tahimik lang sila sa kwarto. Matagal din ang naging proseso. Pagkalipas ng mga 30 minuto, sumisigaw na si Mama na parang nasasaktan. Pero hinanda na kami ng albularyo na baka may tsansang masaktan din daw si Mama. Pero tiisin lang daw namin dahil siguradong gagamutin daw niya. Nag-aalala ako noon hanggang sa lumakas ang pagsigaw ni Mama. At bigla kong narinig na parang nasusuka na ito. Doon na ako hindi nakapagtiis at pumasok na ako sa kwarto. Pero tamang-tama lang ang pagpasok ko dahil iniluluwa na ni Mama ang sinasabi ng albularyo na sapat. O kung sa Tagalog pa ay hayop. Mabilis ang pangyayari at agad yung isinilid ng albularyo sa garapon na may balot na itim na tela. Pero ang nakita ko, parang isang malaking butike na kulay itim. Parang ganoon lang. Inilabutan ako ng gusto noon na napapikit ako nung mabilis yung isinilid ng albularyo sa garapon. Naririnig pa naming nagwawala yon sa loob pero may inusal na orasyon ng albularyo. Si Mama naman ay nawalan ng malay. Ang sabi sa amin ng albularyo ay tagumpay daw. Nagawa raw niyang ipaluwa kay Mama. Pagkatapos nun ay unti-unting bumuti ang pakiramdam ni Mama at nakabawi ang katawan nito. Bumalik pa kami sa albularyo ng mga 2 beses pagkatapos niyang gawin ang prosesong yon. Sinigurado lang na maayos na ang lagay ni Mama. Laking pasalamat namin noon sa manggagamot, lalo pa't napakababa lang talaga ng singil nito. Tulong lang daw kasi talaga. Maraming salamat sa inyo sa mga nakinig. Hanggang dito na lang po.